natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Bagyong Emong, mas lumakas pa. Bagyong Dante, napanatili naman ang lakas habang nasa Northern Luzon. Balitang Bayan. Ito pa, isa low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na ring bagyo. Balitang Bayan. Apektado ng pagbaha, binisita ni Pangulong Marcos sa ilang evacuation center sa Rizal. Balitang Bayan. Mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity patuloy namang nadaragdagan. Balitang Bayan. Kita sa ibayong dagat, malawakang trade deal sinelyohan na ng US at Japan. Balitang Bayan. Sa balitang papalakasan, PBA nakatakdang maglaro sa Bahrain. Balitang Bayan. At sa showbiz, Korean series na All of Us Are Dead, may season 2 na. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. kasama si Drew Nasino. Magandang maulang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay Hulyo 24, taong 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamagitan ng Ipila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo ng hapon. Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 4 sandali makalipas po ang alas 12 ng madilim-dilim at maulang tanghali ng Huwebes. Alamin na po natin yung sitwasyon at syempre yung update po sa tatlong sama ng panahon na binabantayan po ng Pag-asa. Dalawa po riyan ay nasa loob po ng par habang isa po ang nasa labas. Update po ihatid ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy lunch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Kani-kanina nga lang po ang nag-iisang LPA na binabatayan ng Pag-asa, yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na rin pong ganap na tropical depression. Pero bukod dyan, dako tayo dun sa dalawang bagyo na binabantayan ng Pag-asa. Itong si Dante o bagyong Dante huling namataan sa layong 735 kilometers east-northeast of Itbay at Batanes. Ang hangin aabot sa lakas na 75 kilometers per hour. Ang pagbugso naman ay maaring umabot ng 90 kilometers per hour. Ang kilos nito pahilaga-hilagang kanluran o north-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Itong si Dante inaasahang kikilos pakanlurang hilagang kanluran habang papalapit sa Ryukyu Islands. Magpapatuloy po ang pagkilos ni Dante pakanlurang hilagang kanluran hanggang pa kanluran habang tumatawid sa East China Sea. Ayon din sa forecast track, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR itong si Dante ngayong hapon o gabi. Samantala, si Bagyong Emong naman huling namataan sa layong 220 kilometers west-southwest ng Bacnotan, La Union o 210 kilometers west of Dagupan City, Pangasinan. Itong hangin ni Emong aabot ng 120 kilometers per hour at pagbugso na 150 kilometers per hour. Ang kilos naman ni Emong patimog-timog silangan o south-southwestward at mabagal lang po ang pagkilos niya. Itong si Emong naman, inaasahang kikilos ng mabagal habang unti-unting lumilihis pa silangan. Magsisimula rin itong bumilis pa hilagang silangan ngayong gabi at inaasahang maglalandfall na po sa La Union o Ilocos Sur bukas ng umaga. Hindi rin tinatanggal ang possibility na dumaan pa ito malapit sa hilagang kanlurang bahagi ng Pangasinan mamaya pong gabi hanggang bukas ng madaling araw bago maglandfall. Pagkatapos tumawid sa mabundok na bahagi ng hilagang kanlurang Luzon, magpapatuloy sa mabilis na paggalaw pa hilagang silangan si Typhoon Emong patungong Luzon Strait at karagatang silangan naman ng Taiwan. Sa pagitan po ng late morning hanggang gabi bukas, posibleng dumaan po si Bagyong Emong malapit o maglandfall sa Babuyan Islands at Batanes. May possibility din na lumakas pa ng bahagya si Emong bago maglandfall, pero mas malamang
maglandfall ito bilang isang typhoon, hindi rin inaalis ang possibility na bagyang paghina nito dulot ng epekto ng lupa at bundok sa hilagang kanlurang Luzon. Sa kabila nito, inaasahan po magtutuloy-tuloy ang paghina ni Typhoon Emong habang ito'y palabas ng bansa sa mga susunod po na araw. Samantala, nakataas po ang tropical cyclone wind signal dulot po ni Emong. Signal number 3 po sa may ilang bahagi ng northern portion po ng Pangasinan at western portion ng La Union, pati na rin sa southwestern portion po ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman po dito po sa may Luzon, Ilocos Norte, ilang bahagi ng Ilocos Sur, ilang bahagi rin po ng La Union at central portion po ng Pangasinan. Kabilang din po sa mga mababanggit na lugar ay ang Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Babuyan Islands, northern at western portion ng mainland Cagayan at western portion ng Nueva Vizcaya. Samantala, signal number 1 naman po sa dulot dito rin po sa may Luzon, Batanes, ilang bahagi ng Cagayan, western at central portions ng Isabela at ilang bahagi po ng Nueva Vizcaya, pati rin ng Quirino, ilang bahagi ng Pangasinan, northern at central portions ng Zambales, Tarlac at ilang bahagi at western at central portions naman ng Nueva Ecija. Samantala, para sa ating heavy rainfall warning, orange rainfall warning na po sa may Zambales, Bataan, Batangas at Cavite. Yellow rainfall warning naman po Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna at Quezon. At maghanda na rin po ang Nueva Ecija para sa light to moderate na mga pag-ulan. Samantala, yan po muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Speaking of weather, kahit po maulan at kahit po masungit ang panahon, pagkatapos ng kanya pong working visit sa US of A, agarang pagtulong ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kagagaling lamang mula sa kanyang official visit sa US, agad na nagtungo si Pangulong Marcos sa Mali Elementary School sa San Mateo, Rizal kanina po ito. At kanya pong sinaksihan ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng pagbaha. Ilang araw nga matapos ang kanyang pagbalik mula sa Estados Unidos. Ginanap ang relief operations sa naturang paaralan kung saan higit 500 pamilya ang tumanggap ng food packs at iba pang essential goods mula sa pamalaan. Kasama ng Pangulo sa naturang aktibidad sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOH Secretary Teodoro Herposa, DA Secretary Kiko Laurel, DPWH Secretary Manny Bonoan at Rizal Governor Nina Inares. Nagpasalamat naman si PBBM sa mabilis na pagtugon ng mga naturang ahensya ng pamahalaan at kanyang tiniyak ang tuloy-tuloy na pagkilos ng gobyerno para matugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng kalamidad. Balitang Bayan. Puspusan naman ang pagtulong ng pamahalang lungsod ng Malabon sa mga residenteng apektado ng pagbaha bunsod ng bagyong Krising, habagat at high tide. Ayon kay Malabon Disaster Risk Reduction Management Office Head Roderick Tongol, bagaman humupa na ang baha sa ilang barangay, dandang pamilya pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers. Tiniyak naman ni Tongol ang kanilang kahandaan sakaling tumaas muli ang tubig, lalo't patuloy ang pag-ulang dulot ng habagat bukod pa sa banta ng bagyong Emong at Dante. Sa ngayon po, nakaready po yung ating mga rescue team. Actually, yun pong mga partner din po natin na mga nag-volunteer po dito ay hindi na rin po namin pinalis. Kagaya po ng Coast Guard, yung NCRCOM, ang Air Force at yung pong Makati DRRMO ay nandito rin po simula pa po nung bagyong Krising. Samantala, bukod sa karagdagang tulong mula sa national government, nanawagan ang hepe ng Malabon DRRMO maging ang LGU sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na paspasan na ang pagsasaayos ng nasirang navigational gate sa Navotas
na itinuturong dahilan ng paglala ng baha sa kanilang lugar. Unang-unang tulong po sana na hihilingin po namin sa national government ay kung maaari po ay mapabilis na po ang pag-repair ng nasira pong navigational gates na nabotas. Dahil napakalaking epekto po ito sa amin sa Malabon hanggat hindi po nagagawa ang navigational gate. Nung isang taon nasira din po ito, ganitong panahon din po. Pero nagawa naman po nila ng paraan. Tapos ngayon po ulit, nung Mayo ay nasira po ulit. Kaya po talagang apektado po kami nitong mga pagbaha, lalo na po pag may malakas pang pagulan at nagkasabay po ang high tide. Yan po ang tinig ni Malabon Disaster Risk Reduction Management Office Head Roderick Tongol sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Nananatiling sapat ang supply ng mga gulay kaya't walang magiging pagtaas sa presyo ng mga ito. Ito naman ang tiniyak ni Agriculture Spokesman, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Ayon sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng habagat at ng bagyong Dante at Emong. Ayon kay Asek de Mesa, kaunti lamang ang naging pinsala o maliit lamang ang naging pinsala ng bagyong Krising dahil naani na ang mga tanim na gulay bago pa man naramdaman ang sama ng panahon. Pasok pa rin anya sa acceptable losses ang mga naitalang pinsala. Maliban dito, wala rin anyang naitalang pagkaantala sa delivery ng mga produkto sa mga pangunahing taniman o mula sa mga pangunahing agricultural areas. Ilang araw nang nakaranas ng sama ng panahon ang iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na nga po ang mga agricultural areas sa Central at Northern Luzon na pangunahin po pinagkukunan ng supply po ng gulay ng Metro Manila. Balitang Bayan. Sa oras po na 14 sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Aabot sa mahigit 3,000 silid-aralan sa bansa ang napinsala bunsod ng nagpapatuloy na pag-ulan dulot ng mga bagyo at habagat. Ito'y batay sa datos ng Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Service. Ayon sa DepEd, mahigit 1,700 minor o ang mahigit 1,700 paaralan ang mayroong minor damages. Mahigit 500 ang merong major damage, habang nasa 500 ang tuluyang nawasak o napinsala at nasa 200 hygiene facilities din ang napinsala. Kaugnay nito, halos 25,000 paaralan na ang nagsuspende ng kanilang face-to-face classes, habang mahigit 130 mula sa 9 na rehiyon ang nagsisilbi namang evacuation centers. Dahil dito, inatasan na ng kagawaran ng mga field office nito upang i-activate ang mga contingency plan para sa posibleng pagbaha, para sa posible pang pagbaha at landslide. Gayun din ang pagtitiyak na ligtas ang mga learning materials, school records, sana hindi ho rin binaha, at kagamitan sa eskwela para maiwasan ang karagdagang pinsala. Balitang Bayan. Sa pagkakataon ito, tanggap na po tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Pagde-deploy ng medical team sa mga evacuation centers, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos. Ang pag-uulat mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Agad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagde-deploy ng mga medical team sa lahat ng mga evacuation centers sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Kasunod nito ng situational briefing ng Pangulo sa NDRMC sa Campo Aguinaldo. Ayon sa Pangulo, sa kanyang pag-iikot kaninang umaga sa ilang bakwit center sa Rizal, napansin niya na sobrang siksikan yung mga bakwit. Kaya't inatasan niya yung mga kinaukulang ayon siya ng gobyerno na tiyaking may doktor, nurse at sapat na supply ng gamot sa mga lugar kung saan lumilikas ang mga tao pangagad na matugunan ng anumang kaso ng pagkakasakit. Bukod dito, ipinagutos din ng Pangulo na pag-aralan ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo para sa mga estudyante. Bago ikinasa yung situation briefing, personal namang binisita ng Pangulo ang mga bakwit sa Mali Elementary School sa San Mateo, Rizal. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang
bayan. Katala mga mangingisdang apektado ng habagat at bagyo sa Cavite nagpapasaklolo na. Na naman sa Etivac, Patrol 38 Gen Patrolya. Umaaray na ang mga mangingisda na naapektuhan ng malakas na pag-ulan dulot ng nagdaang bagyo at habagat. Ayon kay Sandy Bakirana, presidente ng Samahan ng mga Mangingisda sa Rosario, Cavite, umabot na sa halos 200 na ang apektado. 2 linggo na rin na hindi nakakapalaot o nakakapangisda ang mga mamalakaya. Nangungutang na lang anya sila para maitawid ang isang araw na pangkain, kaya't malaking pasasalamat na lamang kung may nagpapaabot na tulong sa kanila. Kaya naman, nanawagan ng mga mangingisda sa pamalaan na tulungan silang makabangon muli dahil sa pagtama ng malakas na pag-ulan sa bansa. Pakinggan po natin ang tinig ng presidente ng Samahan ng mga Mangingisda. Tawagan po kami, Pangulong Bongbong Marcos, na sana po ay matulungan kami. Kasi po, apektado kami ngayon sa bagyong dumating. Sana po kahit konting tulong, matulungan po kami dito sa may Ligtong 4, mangingisda sa Barangay Rosario, Cavite. Ako, si Patrol 38 Gen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang bayan. Ilan naman ang paulat na nasawi dahil sa sama ng panahon, nadagdagan pa. Uwi naman natin ang kabuuan ng report mula kay Patrol 17 Jopel Pileño. Umakyat na sa 12 ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang pananalasa ng nagdaang bagyong Krising at pinaigting ng habagat. Ayon sa NDRRMC, mula sa bilang na ito, 10 ang kasalukuyang isinasailalim sa verifikasyon. 3 dito ang mula sa Calabarzon, tig-2 sa Region 6 at 10, tig-1 naman sa NCR, Mimaropa at Region 11. Nananatili naman sa 2 ang kumpirmadong pumanaw dulot ng tuloy-tuloy na sama ng panahon. 8 rin ang naitalang missing at 8 ang sugatan. Base sa datos ng NDRRMC, halos 2.7 milyon na katao nakatumbas ng 765,000 na pamilya ang pawang naapektuhan ng sama ng panahon. Aabot naman sa 147,521 individuals o 40,487 families ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang bayan. Taga naman ang mga pinsala o halaga ng mga napinsalang infrastruktura ng bagyong Krising, lumobo pa. Patrol 24, June Samson. Patuloy na lumalaki ang halaga ng damage o napinsala sa mga pampublikong infrastruktura na sinalanta ng bagyong Krising na sinabayan pa ng southwest monsoon o yung habagat. Sinabi ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na batay sa pinakahuling report ng DPWH Bureau of Maintenance ay umabot na sa 3.75 billion pesos ang halaga ng nasirang mga ari-arian dulot ng kalamidad. Ayon sa naturang report, 483.69 million pesos ang halaga ng nasirang national roads, 24.48 million pesos naman yung mga pambansang tulay at 3.25 billion pesos flood control structures sa Ilocos Region, Region 3, Region 4B, Region 6 at Negros Island Region. Nilinaw naman ng kalihim na ang naturang halaga ng mga nasirang public infrastructure ay parsyal pa lamang at patuloy pang binavalidate ang kabuoang halagang nasira ng mga nagdaang kalamidad. Samantala, binuksan na ng DPWH Quick Response Teams ang 35 national road sections maliban sa 5 pang lansangan na hindi maradaanan, kabilang ang isa sa Cordillera Administrative Region, 2 sa Region 1, isa sa Region 3 at isa sa Region 4A na dulot pa rin ng pagguho ng lupa at patuloy na pagbaha. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Balitang Bayan. Pag-assess at pagkukumpuni naman sa mga nasirang classroom, pinapapaspasan na. Wala naman sa Senado, Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Dapat na madaliin ang assessment at repairs ng mga nasirang silid-aralan bunsod ng malawakang pagbaha dahil silang araw na pagbuhos ng malakas na ulan. Ito ang naging panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian. Hinimok ng Senador ang Department of Education na makipagtulungan sa Department of Public Works and Highways at sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang mga kinakailangang gawin sa mga eskwelahan. Ipinaalala ni Gatchalian na kung nananatiling sira ang mga classroom, magpapatuloy ang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Dapat anyang i-priority na gawing climate resilient ang mga school buildings at mga classroom, hindi lamang sa kaligtasan ng lahat kung hindi para matigil na ang paulit-ulit na repair at reconstruction sa tuwing may kalamidad. Mahalagaan ang resilient infrastructure upang makatipid ng resources at gayon din mapangalagaan ang pagkakatuto at matiyak ang tuloy-tuloy na edukasyon ng mga mag-aaral. Ito sa Patrol 19, Zelly Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Libreng sakay naman sa Davao, inilunsad ni Transportation Secretary Dizon at LTFRB. Ang kabon ng detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Inilunsad ng Department of Transportation ang kauna-unahang biyahe o libreng sakay program sa Mindanao at ito ay inilunsad sa Davao. Inilunsad ng DOTR ngayong araw ang libreng sakay program sa Mindanao para sa mga bus na mga biyahe sa rutang Lasang hanggang Rojas, Baya, Sasa sa Davao City. Ito'y bilang tugon ng DOTR, katuwang ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa utos na rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na ibisan ang pang-araw-araw na kalbaryo ng mga commuters sa biyahe at pamasahe. Sangayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, kailangan ang ating mga kababayan ang tulong kung kaya't inilunsad nila ang libreng sakay program sa Davao City. Unang inilunsad ang sabing programa sa Cebu kung saan ang mga estudyante, mga senior citizen at mga mananakay ay nakinabang din. Aabot naman sa 100 piso hanggang 500 piso ang maititipid ng mga pasaherong sasakay sa libreng pasahe program ng pamahalaan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC. Patrol Report. Amatala, Lotto jackpot ng PCSO, wala pa rin nakakasungkit. Taya lamang po ng taya, baka kayo na po ang maging susunod na milyonaryo. Alamin po natin ang special report na itong ihatid ni Angelo Baino. Walang pinalad na manalo sa malaking jackpot draw ng loto na ginanap noong Miyerkules, July 23, 2025. Ayon yan sa anunsyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sa Grand Lotto 655, ang nanalong kombinasyon ay 11, 32, 16, 9, 4 at 24 na may jackpot prize na 34,801,430.60 pesos. Wala ni isang tumaya ang tumama sa lahat ng 6 na numero. Para naman sa Mega Lotto 645, ang tamang kombinasyon ay 37, 4, 23, 35, 13 at 7 na may katumbas na premyo na 8,910,000 pesos. Tulad ng 655, walang nanalo sa jackpot. Bagamat walang tumama sa jackpot, muling ipinaalala ng PCSO na may mga premyo pa rin para sa mga tumama ng 3, 4 o 5 numero. Kaya naman huwag susuko. Taya lang ng taya, baka sa susunod na draw, ikaw na ang susunod na milyonaryo. Sa PCSO Games, habang may ticket, may
may pag-asa. Pinapayuhan ng mga manlalaro na suriin ang kanilang mga tiket at kunin ang kanilang mga napanalunan sa mga otorisadong outlet o sangay ng PCSO. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Speaking of pagtaya, kahit hindi po kayo pinalad, nakatulong naman po kayo dahil alam nyo po ba na ang katumbas po ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa. Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayong mga kapwa po nating Pilipino sa kanila po pangangailangan medikal, lalo po yung may mga malubhang karamdaman dahil sa PCSO. Basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Balitang Bayan! Babalik po ang Balitang Bayan, makalipas na may mga paalala oras. 28 sandali makalipas po ang alas 12. Alright, sa oras po naganap ng alas 12:31 na po ng tanghali sa ikalawang segwada po ng Balitang Bayan. Tanggap pa po tayo ng ilang pang mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. Issue pa rin po ito ng walang kamatayang pagbaha. Pagkakaroon ng malinaw at epektibong master plan kontra baha, iginiit ni Senador Bongo. Sabihin po natin ang kabuuan ng detalye. Nagbabalik si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. May mahigpit ng pangangailangan para magkaroon ng malinaw at epektibong master plan laban sa pagbaha kasabay ng maayos na pagpapatupad ng Ligtas Pinoy Center Act. Ito ang binigyan din ni Senator Christopher Bongo. Ayon kay Go, ang kahalagahan ng agarang aksyon at maayos na pagpaplano sa mga proyekto sa infrastruktura, partikular na sa flood control system na pakikinabangan ng mga komunidad na paulit-ulit na binabaha ay napakahalaga sa ngayon. Hiniling din ni Go sa Department of Public Works and Highways na magsumite ng accomplishment report, master plan at listahan ng mga prioridad na proyekto upang matiyak na ang pondo ng bayan ay ginagamit sa tama at naaayon sa pangangailangan ng mga flood-prone areas. Pinuna rin ni Senator Go ang kakulangan sa maintenance gaya ng baradong kanal at drainage systems na lalo nagpapalala sa pagbaha, kaya't kailangan anyang magsanib puwersa ang mga national at local government units upang matugunan ito. Kasabay nito itiniyak ng Senador ang tamang pagpatupad ng Republic Act No. 12076 o yung Ligtas Pinoy Centers Act na siya mismo ang pangunahing may akda at co-sponsor. Layunin na naturang batas sa matiyak na mayroong ligtas, malinis at maayos na evacuation center sa bawat lungsod at bayan sa ating bansa bago pa man tumama ang kalamidad. Ito si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Pangulong Marcos nag-aalala naman sa sitwasyon ng mga estudyante. Iba't ibang alternatibong paraan ng pagtuturo pinag-aaralan. Sa pang report, buhat kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-aalala siya sa kapakanan ng mga estudyante sa gitna ng nararanasang kalamidad. Ito dahil ilang araw nang walang pasok sa mga paaralan dahil sa malalakas na ulan at matinding pagbahang dulot ng habagat at magkakasunod na bagyo. Sa kanyang pahayag matapos ang situation briefing sa NDRMC sa Campo Aguinaldo, sinabi ng Pangulo na lugi ang mga kabataan sa suspensyon ng mga klase. Kaya naman naghahanap na niya sila ng alternatibong mga paraan ng pagtuturo para hindi masakripisyo ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Simula nung Lunes ay nagkaroon na ng kanselasyon ng pasok ang mga estudyante dahil sa tuloy-tuloy na mga pagulan at mga insidente ng pagbaha, kaya halos isang linggo nang walang klase ang mga estudyante. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, batas na nagpaliban sa Bangsamoro parliamentary elections. Hiniling sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional. Pabalik si Patrol 24, June Samson.
personal na nagtungo kanina at hiniling sa Korte Suprema ni Mustafa Eid Kabalu, dating tagapagsalita ng Moro Islamic Liberation Front, na ideklarang labag sa konstitusyon ang Republic Act 12123, ang batas na muling nagpaliban sa Bangsamoro Parliamentary Election sa October 2025. Nakasaad sa very urgent petition na isinumite ng grupo ni Kabalu na partikular sa nilabag ng RA 12123 ang 4 na dahilan, kabilang na ang walang isinagawang plebisito sa kabila ng malalim na pagbabago sa orihinal na Bangsamoro Organic Law o yung RA 11054. Nilalabagan niya nito ang mandato ng sabayang halalan para sa lahat ng lokal at pambansang posisyon. Pangatlo ay mapapaiklian niya nito ang 3 taong termino ng halal na opisyal ng Bangsamoro kung matutuloy ang halalan, at walang kapangyarihan ng Kongreso na i-reset ang Bangsamoro Parliamentary Election nang walang basbas ng mamamayan. Iginiit pa ni Kabalu, ang Bangsamoro Organic Law ay bunga ng dekada ng pakikibaka ng Bangsamoro para sa tunay na otonomiya at hindi anya ito dapat baguhin ng walang pahintulot ng mamamayan sa rehiyon. Binigyang diin niyang ang judicial intervention ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa Bangsamoro, lalo na't sariwa pa ang sugat mula sa katatapos pa lamang na halalan noong 2025. Dagdag pa ni Kabalu na ang maayos at sabayang halalan sa 2028 ang siyang konstitusyonal na direksyon alinsunod sa batas at pagkakaisa ng Bangsamoro sa pambansang kaunlaran. Patrol 24, June Samson, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Lang po, bago tayo magtungo sa Philippine Red Cross, eto, papasukin po muna natin ang isa pong balita mula po dyan sa Navotas. Okay pa rin po sa pagbahaan nyari dyan, Aling Beth Samson. Isang private fall ang bumagsak sa lungsod ng Navotas kaninang umaga. Ay sa Navotas City Mayor John Ray Chanco, hindi ito yung pribadong pader na gumuhod din noong nakaraang buwan. Sa ulat, alas 8:15 ng umaga ng ilikas ng Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ilang residente ng Celestino Street, Barangay San Jose. Ito'y matapos na mabilis na tumaas ang tubig dahil nasira ang isa pang pader o river wall ng pribadong kumpanya. Ipinag-utos ni Mayor Chanco ang paglikas upang maging ligtas ang mga residente ng nasabing barangay, lalo na't nagsimula ng high tide sa naturang lugar. Dapat pa na hanggang ngayon ay hindi patuloy natatapos ang pagsasaayos ng Tanza-Tangos Navigational Gate, kaya malaking epekto nito sa mga residente. Pinayon din ang mga residente sa Navotas, lalo na ang mga nasa tabing dagat o ilog, na lumikas na para sa kanilang kaligtasan. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alright, ako, mag-iingat po kayo dyan mga kababayan po natin sa Navotas at ang taas na raw ho ng tubig dyan po sa lugar na yan, ha. Ang tubig, yung baha po, abot na po ng tiyan. Ay, baka matangkad yung ano. Ay, depende ho yan. Kaya mag-iingat ho kayo. And speaking of pagbaha pa rin po, patuloy na dumarami ang mga lugar sa bansa na nasa ilalim ng state of calamity. Bunsod nga ng walang tigil na pag-ulan at malawakang pagbaha dulot ng bagyong Krising at Habagat. Kabilang po sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity ang yan, Navotas. Bunsod nga po ng Resolution number 2025-71, lalawigan ng Pampanga, May Kawayan, Kalumpit, Balagtas at Paumbong Bulacan, Barbasa at Sebaste Antique, Mangaldan, Santa Barbara, Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Malasiki at Umingan sa Pangasinan. Gayun din ang Paniki, Tarlac, Lungsod ng Maynila, Quezon City, Malabon City, Marikina City, Las Piñas. Kabilang din po ang lalawigan ng Cavite, Cainta, San Mateo at Rodriguez Rizal, Cebu City, Agoncillo, Batangas at Rojas, Palawan. Sa ilalim ng state of calamity, pinabibilis ang pamamahagi ng relief goods at pinahihintulutan ang paggamit ng calamity funds para sa mga apektadong komunidad. Balitang Bayan. Ako naman tayo sa probinsya.
pinsala sa sektor ng agrikultura sa Pampanga lumobo pa. Sabihin po natin ang kabuang detalye mula Central Luzon, Johnny Gole. Yes, dala nga nitong matinding mga pag-uulan na nagdulot nga nitong mga pagbaha. Umaabot na ngayon sa 367.7 milyong piso itong naging pinsala na idinulot nito sa sektor ng agrikultura ayon dito sa Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at Office of the Provincial Agriculturist sa Pampanga. Kabilang sa mga matinding tinamaan ng pinsala ay itong malapit ng anihing palaya, mga high value crops maisan, kasaba, livestock at fisheries. Sa nasabing bilang umabot sa 215 milyon o 215.3 milyong piso ang naging pinsala ng baha sa fisheries sektor at 143.3 milyong piso naman sa taniman. Kabilang sa mga lugar sa Pampanga na grabing napinsala sa sektor ng agrikultura ay itong mga palaisdaan at palayan mula sa mga bayan ng Minalin, Masantol, Macabebe, Candaba at Apalit. Bukod sa mga nabanggit na bayan, ilan ding lugar dito sa Pampanga ang napinsala ang kanilang kabuhayan dala ng baha. Ayon dito sa DA Pampanga, nasa 3.39 milyon ang inisyal na ulat nilang napinsala sa livestock. Kasama na rito yung egg production. Dulot ng malaking pinsalang ito ng kalamidad sa sektor ng agrikultura, fisheries at livestock. Aasahan na raw ang kakapusan ng mga produktong ito o pagkain sa mga susunod na buwan ayon dito sa ahensya. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Inyo Lang Ito Dulakat, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Speaking of kalamidad pa rin po, of course, hindi lamang po mga ahensya ng gobyerno ang nakatutok din po sa pagtulong sa ating po mga kababayang apektado po ng pagbaha sa iba't ibang panig po ng bansa, lalo po dyan sa Central at Northern Luzon. Siyempre, abala rin po ang Philippine Red Cross at hingan po natin sila ng update kaugnay po sa kanila pong pagsaklolo sa ating pong mga kababayang apektado po ng kalamidad. Nasa kabilang linya po natin si Philippine Red Cross Secretary General Gwendolyn Pang. Sec Jen, magandang maulang tanghali po sa inyo, Ma'am Gwen. Welcome po sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po, Ma'am. Hi Drew, magandang hapon sa iyo at magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay ng programa mong DWIT News TV Balitang Bayan. Opo. Well, kami ay tuloy-tuloy Drew ang ating operation and monitoring. Nako, dalawa na yung bagyo natin ngayon. Opo. Si Emong tsaka si Dante. Ma'am, nakatulog na man ho ba kayo ng maayos at batid namin abalang-abala kayo. Pag itong disaster, Drew, hindi pwede kasi kailangan natin lagi rin tayong alert, marami rin tayong gagawin. Pero okay naman, nakaano naman tayo, pahinga konti para tuloy-tuloy yung ating, alam natin, tuloy-tuloy yung ating trabaho hanggang bukas o pwedeng hanggang Saturday. Mahaba-haba pa ito, ma'am, dahil meron pang ibang calamity na meron pang ibang bagyo na binabantayan. Opo, yung si Emong, si Dante, tapos meron pang nasa labas. Kamusta ho ba ang pagtutok po ninyo? Opo, kamusta ang pagtutok ng Red Cross sa mga lugar po na apektado? Ang PRC naman ay we have been supporting since last week. Ang ating mga support nag-umpisa yan sa Bacolod nung nagbaha ang Bacolod, tapos may landslide naman sa Maasin. Hindi pa naman to bagyo nung time na yon, ay pa lang to, habagat, pero umpisa na yung ating trabaho. So we are giving hot meals, nag-rescue tayo ng mga tao, nag-transport tayo ng mga taong na stranded sa baha, papunta sa mga mas papunta dun sa mga lugar na kailangan na walang baha, no? And safer ground. Tapos meron po tayong mga bukod sa nagpakain tayo, nag-umpisa tayo mag-assess further bang kailangan pa ng mga tao, posible na siraan ng mga bahay, then posible rin na yung mga health centers na kailangan ng tulong kasi syempre ngayon ilang araw na yung mga tao nasa labas, basa, maulan, tapos syempre bigyan tayo ng doxycycline. Ito ay para ma-prevent natin itong leptospirosis, and then we will work with the local clinics para matulungan yung mga tao sa kalusugang pangailangan or medical na pangpangailangan. Opo. So yan ang ginagawa natin ngayon. Kakalungkot nga tuloy-tuloy ito, no, kasi ilan na naman to in a series of hindi na to bago, Drew. Yes. Ito na yung ating ngayon, way of life natin ngayon, kasama na natin ang bagyo araw-araw sa ating buhay. So kailangan mas magaling tayong magprepara,
magresponde. Ma'am, ano pong mga assets po ba yung mga i-deploy po ng PRC, particular po doon sa mga affected areas po? So ano po kami, deploy ng rescue boats. 17 rescue boats po ang ginamit natin. May 3 6x6 truck. Ngayon nga, pagbalik ko ng opisina, tumawag ang nabotas namin. Responde sa nabotas. Dahil lubog na rin again ang nabotas natin. Then meron po tayong mga food trucks, no, kung saan ito yung nag-distribute ng mga pagkain. Nasa mga 10 food trucks tayo. Meron tayong mga ambulansya, mga 10 ambulansya nasa labas. May mga tawag kami natanggap, nag-transport ng mga pasyente. And then meron po kaming mga ibang mga multi-purpose vehicles na naghahakot ng mga volunteers ng may ibang pangailangan namin sa field. And then meron din po tayong mga ibang service vehicles na kinakailangan. So I think in total, mga 20 yung mga service vehicles na nag-iikot ngayon. Then meron po tayong dineploy na isang water purification unit para may disruption sa water supply. Opo. Sa Negros Occidental. Then meron po tayong water tanker sa Negros Occidental 2. Buti naman sa Metro Manila, hindi nagkaroon ng water disruption. Meron nung isang araw, siguro ilang oras lang naman, na ibalik na yung water connection. Yun. Okay. Ma'am, may mga pangunahin pong kailangan na ang mga apektado pong individual, ma'am. Ano ho ba yung kanila pong mga pangunahing pangangailangan? Pagkain. Yan po, very important. Di po kami nagbibigay ng food na yung mga bigas, canned goods, tsaka noodles kasi lulutuin pa nila yan. Wala naman lutuan sa evacuation center. So hot meals po binibigay natin, cook food, no? And then pag pauwi na, kung kailangan, kung halimbawa wala pang trabaho, naglilinis pa ng mga bahay, then we can give hot meal, food packs, no? And then medicine, nagbibigay po kami ng gamot. Of course. Drew, no? And then sa mga bata, kasi medyo matagal na sila sa school, may mga lugar kaming meron kaming child-friendly spaces, no? Na kung saan may mga activities para sa mga bata na hindi na maramdaman nang sa evacuation center sila, di ba? Yun, very important yun. First aid, meron tayong mga first aid. Meron tayong rescue effort na ginawa. So ngayon, ang nakita kong kailangan ng mga tao na stranded Yes. Mabilis umakyat yung baha. Although mabilis din yung ibang lugar na bumaba ang tubig, pero may mga lugar din na mabilis umakyat ang tubig. Opo. So transport kami ng mga tao ngayon. Drew, pero I think kakailanganin natin sa sunod na mga araw ay hygiene kits, yung mga banig kumot-kulambo kasi maraming nalubog sa baha, Yes. mga gamit. Then mga gamit pang kusina, yung mga kubertos, baso, plato, itong mga cooking utensils, kasi nalubog din, iba inanod. So yan, jerry cans kasi inisip namin yung mga gripo, mga baka contaminated, mga tubig. So we have to give mga water container tapos and distribute water. Ito yung mga ina-anticipate natin mga posibleng kailangan pa na malaki-laki itong mga kapangailangan na ito, no? And then once sumupa yung baha, Drew, syempre magkakaroon ng mga stagnant water, magbabantay tayo ng mga dengue. Ayun pa, wag naman na Yan, sana. tapos tuloy-tuloy. Ganito kasi ang pattern, no? Ever since. And then syempre, itong leptospirosis nakita natin last year, na nag-umpisa yung bagyo, yung typhoon Christine, no? Typhoon last year, yung unang typhoon Karina, no, last year. Marami pong mga kababayan natin ang na-leptospirosis. At ang sinisira niyan pag din yung severe. iba, ma'am. Na-diarrhea rin iba. Pag severe cases, Drew, kidney ang tinatamaan. So nakatulong tayo last year sa National Kidney Institute tsaka dito sa Jose Reyes. Nagpadala tayo ng mga nurses natin para matulungan yung kanilang mga nurses sa pag-aasikaso ng mga pasyente at pag-dialysis ng mga pasyente. So, yun yung mga no? And then, syempre, ingat tayo sa mga snake bites. Electrocution, may mga report na nakukuryente. Meron nga po, ma'am, dyan sa Legazpi, meron na kuryente, patay. Oo nga May report din kami natanggap, isang nurse, pinuntahan lang niya ang rural health unit. Chinek lang niya kung kumusta. Doon sa health unit siya na kuryente. So yan, snake bites, no? Ingat din tayo kasi
lugar na matalahib o maraming ahas din. So yan, no? And then syempre mga ibang hospital, Drew, nabaha din. Ma'am? Tulad ng sa Macabebe, Pampanga, nabaha yung hospital. Baka meron pa ho kayo mga karagdagan pa hong panawagan, payo po sa atin pong mga kababayan, yung mga lugar po na apektado po, mga nasa evacuation center, baka meron po kayong paalala sa publiko, ma'am, lalo't hindi pa matatapos ang ating kalbaryo dito sa mga bagyo. Yes. Well, Drew, no, ang ating masasabi sa ating kababayan ay lagi nating gawing kaugalian ang paghahanda. No? Wag natin iasa sa ibang tao. Kailangan marunong tayo kasi walang tutulong sa atin at the height of an emergency. Kailangan uuna tayo sa paghahanda at saka pag sinabing evacuate, mag-evacuate na. Kasi tsaka magmasid-masid tayo kasi may mga lugar naman na meron ng early warning, may mga flood na tayo. Control na mga signs, no? Na pwede natin, parang yun ang mga marka na pwede natin pagbasihan kung yan ba ay kailangan ng lumikas na tayo. Kasi marami kami nakukuha mga tao nakastock pa sa bahay nila. So, nasabi na preemptive. Pag sabing preemptive, maaring wala namang baha pa, pero inaasahang malakas ang ulan, saka pwedeng mag-overflow ang mga river or mga dam. Pag sinabing mag-evacuate na tayo. And syempre, natin maasahan agad-agaran na may tulong na darating kasi ang dami rin mga lugar na apektuhan, maglagay rin tayo ng ating mag-organize na ng ating go or grab bag, no? Ng ating lifeline bag na kung saan doon yung mga gamot na kakailangan ninyo, pagkain, tubig, at iba pang mga kakailangan. Syempre, Drew, tumawag sa aming tanggapan 143, no? Aming hotline 143 in case of any emergency. Alam mo naman yan, dati ka ng taga-Red Cross. Ano yung mga dapat nating ihanda, no? Yes. Ma'am, baka sa mga gusto po tumulong, gusto po mag-donate, saan po nila pwedeng ipadala yung kanila pong tulong, saan po sila pwedeng tumawag, paano po nila ipapadala yan, ma'am? Thank you, Drew. So, meron po tayong mga bank accounts, no? Naka-post po yan ngayon sa ating Facebook account at saka sa website. Meron po tayong mga bank accounts sa BDO, Metrobank, Security Bank, PNB, BPI. Meron din po tayong mga ways of donation tulad ng paggamit ng GCash, Paymaya, Philpax, PayPal, at yung Razer, no? Meron po yan sa Facebook account natin or tumawag po sila sa aming hotline 143 or ipadala nila yung kanilang tulong sa aming head office sa 37 EDSA, Corner Boni Avenue, Mandaluyong City. Madali lang pong hanapin. EDSA, Corner Mandaluyong po. Nasa EDSA po yung ating office. Yun. Alright. Sige po, ma'am. Salamat po sa inyo pong oras. Ingat po kayo, ma'am. Good luck po sa inyo at magandang hapon po. Salamat, Drew. Punta ka naman sa Red Cross pag may panahon ka. Sige po, ma'am. Sige po. Salamat po. Okay. Thank you, Drew. Bye-bye. Ingat. Yan po si Dr. Gwen Pang, ang Secretary General po ng Philippine Red Cross. Balitang Bayan. O siya, sige, tayo po muna ay magbibigay dan sa ilang mga paalala. Sandaling-sandali lamang po ito. Oras po natin. Yung minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alauna. Ay tanggap pa po tayo ng pag-ulat mula sa luwas ng impilan. Pamahalaan handa na sa tumitinding banta ng panahon ayon kay Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na laging handa ang pamahalaan sa harap ng sunod-sunod na bagyong dumaraan sa bansa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang payag matapos pangunahan ang situation briefing sa NDRRMC kasunod o kasama ang ilang mga opisyal ng gobyerno. Anya nasa abroad man siya kamakailan ay tuloy-tuloy din ang monitoring at koordinasyon niya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala patuloy din niyang nagsasagawa ng mga hakbang ang gobyerno para tiyaking may sapat na relief goods, nakahanda mga rescuers at mabilis ang pagresponde sa mga apektado ng kalamidad. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, isang tagumpay ng Pilipinas ang resulta ng opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos na nagbukas ng mas maraming oportunidad sa kalakalan at depensa na nagpapalakas sa posisyon ng bansa sa buong mundo.
Ayon kay Leyte Representative Martin Romualdez, ang naging pag-uusap ni na Pangulong Marcos at US President Donald Trump ay naglatag ng matibay na pundasyon para sa mas bukas na kalakalan, mas matibay na ugnayan militar at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino sa loob man o labas ng bansa. Irihayag ng leader ng Kamara na hindi lamang ito isang official working visit, bagkus isang pagpapakita ng kumpiyansa na handang manguna, makipagkompetensya at tumindig ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Sa naging opisyal na payag ni US President Trump, pinapurihan nito ang matagumpay na pagtatapos ng isang kasunduan sa kalakalan at inilarawan ang pakipagpulong kay Marcos bilang isang beautiful visit na kanya ring kinilala bilang isang highly respected at tough negotiator. Balitang Bayan! Speaking of PBBM, Pangulong Marcos iginiit na adaptation o iginiit ang na adaptation ang kailangan sa harap ng climate change. Kapang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na baguhin na ang pananaw pagdating sa bagyo at kalamidad. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo makaraang pangunahan ng situation briefing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kasama ang ilang opisyal ng gobyerno. Kasunod na rin ito ng babala na inaasang 12 hanggang 15 bagyo pa ang tatama sa bansa ngayong taon. Sa halip na laging magulat, iginit ng Pangulo ang kahalagahan ng climate adaptation tulad na lamang daw ng mas matibay na evacuation centers, pasilidad sa kalusugan at alternatibong paraan ng edukasyon para sa mga batang apektado ng suspension ng klase. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Last but not the least, alamin po natin, tanggap po tayong follow-up report mula po dyan sa Navotas. Navotas LGU na mahagi ng relief goods, DepEd Secretary Angara, bumisita. Ang nagbabalik na si Beth Samson para sa detalye. Isinagawa ang pamamahagi ng relief goods sa pagbibigay ng police assistance sa mga evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa Tansa National High School, Barangay Tansa 2, Navotas City. Pinangunahan ito ni Kalim Juan Edgardo Sani Evangara ng Department of Education, katuwang si Mayor John Ray Chanco ng lungsod ng Navotas na bahagi ng patuloy na pagtulong ng pamahalaan upang suportahan ang mga pamilyang naapektuhan ng walang tigil na pagulan tulad ng habagat. Kasama rin sa isinagawang aktibidad ang Northern Police District na pinamumunuan ni Police Brigadier General Jerry Potasio at Chief of Police Colonel Renante Piluera. Naunang dumating si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Tanza National High School kung saan nanunuluyan ang mga evacuees na nagkausap pa sila ng alkalde. Nagsisagay si Secretary Angara kay Mayor Chanco papuntang Tanza na bibisita lang sana sa mga paaralan pero umikot na rin sa navigation gate sa evacuation centers. Ayon sa alkalde, patuloy ang pagkasagawa ng rescue operation sa pamamahagi ng hot field at hygiene kit sa mga nakaranta ng bagyo at iba yung pag-iilat ngayong araw dahil sa inaasang 2 meters high tide, samantalang patuloy ang paggana ng mga bombastic pumping stations sa lungsod ng Navotas. Metro Papal Thompson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kaya mag-iingat ka, Aling Bet, baka palubog na rin yung signal mo sa baha. Oo. Ingat ka lamang doon sa mga live wire, yung mga pati na rin po yung ating mga kababayan sa Navotas. Mag-iingat po kayo dyan, mga taga Malabon, Navotas, Valenzuela, pati ho yung mga taga Kankalu na actually hindi naman na bago yung baha po na yan yung issue po, yung problema sa baha. Nga lang, talagang paminsan-minsan, actually taon-taon pala, tumataas po yung tubig. Kaya buti na lang kamo, sinasabi ni Wener, buti pa yung baha tumataas. Pero yung, wag na natin tuloy. Yung height, kayo naman Oh, talaga. Yeah. O yan after ho ninyo lumusong sa baha, kundi talaga humaiwasan, kayo po ay maligo, magsabon po, at syempre wag po ninyong kalilimutan na magbihis, magpulbos din po kayo, para safe na safe po tayo, malinis na malinis. Yan. Alam mo Sige. Ito pala. Batiin ho muna natin ang isa pong tama ngayong araw ba ito?
Ngayong araw na ito, okay, batiin po natin ng happy birthday si Attorney Romulo Attorney Makalintal. Ang atin po ang kasamaan din po dito sa DWIZ, ang host po ng Senior Moments. Happy birthday, Attorney Mac. At syempre sa lahat po ng mga nagdiriwang ngayon pong araw po na ito ng Huwebes, ngayon pong 24 sa buwan ng Hulyo. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Channel 23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, standby lamang po para sa palatuntunan ng DWIZ Network News. Kasama po sina Angelo Baino at Iya Rafael.